Ang gabing iyon, ang gabing pinatay ng sarili kong manugang, ang TV, at sinabihan akong, lumayas ka sa sarili kong pamamahay. Hindi iyon ang unang beses na naramdaman kong para akong isang estranghero sa lugar na ako mismo ang nagtayo. Hindi, ngunit iyon ang huli. Iyon ang gabi kung kailan ang hiya. Ang matinding hiya na dulot ng pagwawalang bahala ng sarili mong kadugo ay halos pumatay sa akin. Nakatayo ako roon, sa gitna ng sala na puno ng mga alaala ng aking yumaong asawa. Ang bawat sulok, ang bawat muebles, at lahat ay may kuwento. Ngunit para sa kanila, para sa manugang kong si Marco, at para sa anak kong si Angela, para akong isang kasambahay. Isang kasambahay na hindi na kailangan. Nakita ko sa mga mata ni Angela ang pag-iwas. Umiwas siya ng tingin. Hindi niya ako kayang tingnan ng diretsyo. Sa pananahimik niya, parang sinaksak niya ako sa likod. Ang sarili mong anak, nanahimik lang habang binabastos ka ng asawa niya. Anong klaseng sakit iyon? Iyon ay isang uri ng sakit na hindi mo maipaliwanag sa doktor. Isang sakit na kumakain sa iyong kaluluwa. Sabi nila, walang utang na loob. Iyon mismo ang naramdaman ko. Isang malaking kawalan ng utang na loob. Sa loob ng 15 taon, mula nang pumanaw ang aking mahal na asawa, ako ang nagsilbing ilaw ng tahanan. Ilaw ng tahanan. Napakagandang pakinggan, hindi ba? Pero ang totoo, ang pagiging ilaw ay nangangahulugang ikaw ang nauubos, ikaw ang nalulusaw, para lang magbigay liwanag sa iba. Mula sa pagbabayad ng kuryente, tubig, internet, hanggang sa pag-aasikaso ng lahat ng kanilang pangangailangan, ako lahat. Ibinigay ko ang bahay na ito para maging kanlungan nila. Isang libreng tirahan sa loob ng 4 na taon para makapag-ipon daw sila para sa sarili nilang bahay. Isang kasinungalingan. Iyon pala, isa lang iyong malaking kasinungalingan. Nag-iisa ako sa pag-aasikaso ng lahat. Nag-iisa ako sa pag-aalala kung sapat ba ang budget, habang sila walang pakialam. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang kanilang komportableng buhay. Ang bagong kotse na ako ang nag-down payment, ang mga mamahaling hapunan, na galing sa aking pensyon, ang lahat. Araw-araw, para akong anino. Nandyan, pero hindi nakikita. Nagsasalita, pero hindi pinapakinggan. Ang aking mga opinyon, parang hangin lang na dumadaan. Ang aking presensya, isang abala sa kanilang privacy. Naging palamuti na lang ako sa sarili kong bahay. Isang lumang palamuti na gusto na nilang itapon. At ng gabing iyon, nang sabihin ni Marco, ang sala na ito ay sa akin na ngayon. Doon ko naintindihan. Tapos na ang pakinabang nila sa akin. Para sa kanila, wala na akong silbi. Isa na lang akong matandang pabigat na kailangan ng alisin sa paningin. Umalis ako ng gabing iyon. Dala lang ang aking purse. Ang akala nila, isa akong talunang lola na tatakbo sa isang kamag-anak para umiyak. Iyon ang malaki nilang pagkakamali. Dahil sa loob ng purse na iyon, mayroon akong isang bagay na hindi nila alam. Isang lihim. Isang lihim na yaman. Ang aking yumaong asawa. Isang matalinong tao. Bago siya pumanaw, nag-iwan siya sa akin hindi lang ng mga alaala, kundi ng isang last will and testament na maingat na inilagay sa pangangalaga ng aming pinagkakatiwalaang abogado. Sa testamentong iyon, malinaw na nakasaad ang lahat ng aking ari-arian. Kasama na ang isang trust fund na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Isang pondong hindi nila alam na umiiral. Isang pondong idinisenyo para protektahan ako sa mga ganitong sitwasyon. Ang maliit na lola na pinalayas nila, ang lola na tinuring nilang parang basahan. Siya pala ang may hawak ng trump card. Ako ang reyna sa chessboard na ito, pero hinayaan ko silang isipin na isa lang akong pawn. Isang pawn na madaling isakripisyo. Ngayon nila makikita kung paano gumalaw ang reyna. Ang pangangaso ay magsisimula na. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas mahalaga. Ito ay tungkol sa aking dangal,
ang dangal na kanilang tinapakan, ang dangal na kanilang binaliwala. Gusto nila akong mawala, maging pipi, at mamatay ng tahimik sa isang sulok. Ngayon, babawiin ko ang higit pa sa aking bahay. Babawiin ko ang aking pangalan. Babawiin ko ang aking dignidad. At bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang leksyon na ikukuwento nila sa kanilang mga apo, kung magkakaroon man sila. Isang leksyon tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag minaliit mo ang isang ina. Hindi ako mananahimik. Hindi na. Ang kwentong ito ay para sa lahat ng mga magulang na nakaramdam ng pag-iisa. Para sa lahat ng mga lola at lolo na tinuring na parang kasangkapan na lang. Para sa lahat ng mga taong nakaramdam na sila ay isang estranghero sa kanilang sariling tahanan. Kung naramdaman mo na ang ganitong klaseng sakit, kung naranasan mo nang ituring na iba sa sarili mong pamamahay, paki-like at share ng video na ito. Ipakita natin sa kanila na hindi tayo nag-iisa. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Kwentuhan mo ako. Sabihin mo sa akin ang iyong kwento. At isang tanong lang. Saan ka nanonood? Gusto kong malaman kung hanggang saan umaabot ang ating mga boses. Tayo na at magsimula. Ang pagsakay ko sa taxi ng gabing iyon ay parang isang panaginip. Ang mga ilaw ng Makati ay kumikislap sa bintana, malabo at malayo. Parang mga bituin na ayaw magpakita ng kanilang tunay na anyo. Sa bawat pag-ikot ng gulong, palayo ako ng palayo sa bahay na minsan kong tinawag na akin, sa bahay na puno ng mga alaala ng aking yumaong asawa. At ngayon, puno ng sakit. Sa aking bulsa, naroon ang bigat ng mga susi. Hindi lang ito basta mga piraso ng metal. Ang mga ito ay simbolo. Simbolo ng pagmamay-ari, ng karapatan, isang bagay na unti-unti kong kinalimutan sa loob ng 4 na taon. Bawat susi ay isang paalala. Teresita, ang bahay na iyon ay sa iyo. Huwag mong hayaang agawin nila iyon. Sinabi ko sa driver. Sa Shangri-La po, sa Makati. Isang lugar na malayo sa aking karaniwang mundo. Isang lugar na alam kong hindi nila ako hahanapin. Pagbaba ko, ang doorman ay magalang na bumati at pinagbuksan ako ng pinto. Ang simpleng paggalang na iyon, higit pa iyon sa natanggap ko mula sa aking manugang sa loob ng 10 taon. Nakakatawa, hindi ba? Ang isang estranghero ay mas may respeto kaysa sa taong itinuring mong pamilya. Pumasok ako sa lobby, dala lang ang aking purse. Walang maleta, walang bagahe. Pero sa loob-loob ko, dala ko ang isang bagay na mas mabigat. Dala ko ang bigat ng isang desisyon. Sa aking silid sa hotel, ang lahat ay malinis at mabango. Amoy lavender. Ang katahimikan ay kaaya-aya. Walang sigaw mula sa TV. Walang yabag ng mga paang walang pakundangan. Umupo ako sa gilid ng kama at inilabas ang aking telepono. Ang mga daliri ko ay bahagyang nanginginig. Ngunit hindi ito panginginig sa takot. Hindi. Ito ay panginginig dahil sa kapangyarihang matagal ko nang hindi naramdaman. Ang kapangyarihang gumawa ng sarili kong desisyon. Hinanap ko sa aking contacts ang isang pangalan na matagal ko nang hindi tinatawagan. Isang pangalan na alam kong hindi ako bibiguin. Attorney Ricardo Santos. Si Ricardo, Attorney Santos, ay isang dating katrabaho sa Register of Deeds. Alam niya kung gaano ako kaingat sa mga papeles. Alam niya ang bigat ng aking pirma. Sa loob ng 35 taon, nakita niya kung paano ko pag-aralan ang bawat titulo, bawat dokumento. Nakita niya kung paano ko tanggihan ang mga aplikasyon na may kahit katiting na duda. Sa mundo kung saan ang marami ay nagsasabi ng baka, ako ay laging nagsasabi ng hindi pwede. At iyon ang kailangan ko ngayon. Isang taong nakakaintindi sa kahalagahan ng isang malinaw na hindi. Idinayal ko ang kanyang numero. Sumagot siya agad. Teresita? Gabi na ah? Anong problema? Ang boses niya ay pareho pa rin. Kalmado, propesyonal. Huminga ako ng malalim. Ricardo, nagising na ako, sabi ko, habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad mula sa aking bintana. Kailangan ko ng tulong mo. Ipinaliwanag ko ang lahat, ang bawat detalye,
Ang pagpatay sa TV, ang sigaw, ang pananahimik ng aking anak. Ang lahat ng sakit na naipon sa loob ng 4 na taon. Hindi niya ako hinusgahan, nakinig lang siya. Nang matapos ako, sandali siyang nanahimik. Naiintindihan ko, sabi niya sa wakas. Ito ay emotional abuse, Teresita. Pero alam kong hindi ka tumawag para sa awa. Tumawag ka para sa batas. Tama ba ako? Tumango ako. Kahit hindi niya ako nakikita. Tama ka. Ang bahay ay sa akin. 4 na taon silang nakatira doon nang walang upa, walang kontrata. Lahat ng gastusin, ako ang sumasagot. Kailangan ko ng notice to vacate. Isang notice para paalisin sila. Paglilinaw niya. Tinatapos mo na ang kanilang libreng paggamit ng ari-arian. Done. I life, I done. I life, I life. Eksakto, sabi ko. Ang boses ko ay matatag. Kailangan itong maihatid mismo sa kanila. Personal. May ipapadala ako, sabi niya. Ang junior associate ko, si Benji. Bata, matalino, at laging formal manamit. Tahimik pero diretso magsalita. Siya ang maghahatid ng balita. Sige, siya na, sagot ko. Karaniwan, 30 araw ang palugit na ibinibigay namin. Sapat na iyon, sabi ko. At isama mo na rin sa sulat ang isang babala. 24 na oras para maintindihan nila ang katotohanan. At kapag umalis na sila, padadalhan sila ng singil para sa mga nakaraang upa at multa sa ilegal na pananatili. Narinig ko ang bahagyang pagtawa sa kabilang linya. Determinado ka, Teresita. Nasaktan ako, Ricardo, sabi ko. At ang isang babaeng nasaktan na alam ang kanyang karapatan ay mapanganib. Nagkasundo kami. Magkikita kami sa kanyang opisina kinabukasan, 8:00 ng umaga. Ako na mismo ang pipirma sa mga dokumento bago ipadala si Benji sa aking bahay. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik. Nag-order ako ng pagkain sa room service. Isang mainit na sabaw at isang baso ng alak. Kumain ako ng dahan-dahan. Ang aking mga iniisip ay nasa bahay pa rin. Ngunit ngayon, ang mga ito ay akin ng mga iniisip. Hindi na ako nag-aalala sa kung ano ang kanilang mararamdaman. Ang iniisip ko ay ang susunod na hakbang sa aking plano. Ang unang hakbang, ang paghahatid ng batas sa kanilang pintuan. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing. Isang tulog na wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Ang tulog ng isang taong muling hinawakan ang manibela ng kanyang buhay. Paggising ko, kinaumagahan, para akong ibang tao. Ang parehong katawan, ang parehong kulay abong buhok, pero iba ang tindig. Mas tuwid, mas matatag. Nag-ayos ako at nagpunta sa opisina ni Attorney Ricardo Santos. Ang lahat ay nakahanda na. Ang mga papeles ay nasa mesa, naghihintay sa aking pirma. Habang inilalagda ko ang aking pangalan sa bawat pahina, ang bawat kaskas ng aking ballpen sa papel ay parang tunog ng isang martilyo ng hukom. Bawat pirma ay isang hatol. Papunta na si Benji, sabi ni Ricardo. Itinuturo ang isang matangkad na binatang may dalang leather briefcase. 20 minuto, mula ngayon, nasa tarangkahan mo na siya. Perpekto, sabi ko. Umupo ako sa reception area. Dito na lang ako maghihintay. Inalive. Ang paghihintay ay isang uri ng laban. Habang nakaupo ako roon, iniisip ko ang mga nakaraang taon. 4 na taon. 4 na taon na pinaliit ko ang aking sarili sa sarili kong bahay para lang hindi sila maistorbo. Para akong naging isang maliit na upuan, isang footstool. Laging nasa isang sulok, nag-iingat na huwag makagawa ng ingay. Ako ang kumakain ng mga sunog na gilid ng bibingka para lang maibigay sa hari ng sala ang gitnang bahagi. Ako ang nanonood ng TV na naka-headphone para hindi makasagabal sa kanilang mga conference call. Ako ang nagbabayad ng triple sa bill ng Meralco habang sila ay nagpapakasarap sa aircon. At sa lahat ng iyon, nanahimik ako. Pero ngayon, tapos na ang pananahimik. Habang tinitingnan ko ang orasan sa pader, ang bawat TikTok ay parang isang kumpas ng isang bagong musika. Ang musika ng batas,
At sa aking bahay, sa aking sala, alam kong malapit nang magsimula ang konsyerto. 9:30, nag-vibrate ang telepono ko sa aking hita. Si Angela. Ang pangalan niya ay kumikislap sa screen. Hinayaan ko itong mag-ring ng 3 beses. Sa pang-apat, saka ko sinagot. Mama? Mama, ano ba ito? Ang boses niya ay nag-uumapaw sa gulat at takot. Halos mabasag ito. May lalaki dito, si Benji daw, may dalang dokumento. Si Marco nagsisisigaw. Sa likod ng kanyang boses, narinig ko ang mga sigaw ni Marco. Mga sigaw na puno ng galit at pagbabanta. Ngunit hindi ako natinag. Inilayo ko ng bahagya ang telepono sa aking tainga. Kalma lang, Angela, sabi ko. Ang boses ko ay steady. Walang bahid ng emosyon. Si Benji ay tauhan ng abogado. Pakiusap. Sabihin mo sa asawa mo na hinaan niya ang kanyang boses. Kunin ninyo ang sulat, basahin ninyo ng malakas, at sabihin mo kay Marco, ang matandang babae, ay hindi pwedeng kausapin ng pasigaw ngayon. Pero, eviction notice daw ito. 30 araw. Mama, nababaliw ka na ba? It's something now. Something 7. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang buong bigat ng aking katinuan. Angela, ngayon lang ako naging ganito kaklaro sa pag-iisip. Basahin mo ang papel. Gawin ninyo ang nakasulat. Kung mas kaunti ang sigaw, mas maganda, at pinindot ko ang pulang button. End call. Ang maliit na pulang button na iyon, parang magic. Isang pindot lang, at ang katahimikan ay bumalik sa akin. Ang katahimikan na ako ang pumili. Bahagyang bumukas ang pinto ng opisina ni Ricardo. Sumilip siya. Ang anak mo? Tumango ako. Ang palabas ay nagsimula na. On schedule. Naihatid na ni Benji ang mga papeles, sabi niya. Nakuha na namin ang mga pirma at ang inventory. Ngayon, maghihintay na lang tayo. Muli akong sumandal sa upuan. Ang vending machine coffee ay amoy caramel. Ang orasan sa pader ay bumubulong. Tick-tock. Ngunit hindi na oras ang iniisip ko. Ang iniisip ko ay kung paano, sa loob ng 4 na taon, ang katahimikan ay ipinagkait sa akin. At ngayon, sa isang tawag lang, sa isang papel lang, nabawi ko ito. Ang unang dagok ay matagumpay. Alam kong marami pang susunod. At para sa lahat ng iyon, handa ako. Pagkatapos ng tawag ni Angela, hindi ako umuwi. Nanatili ako sa opisina ni Ricardo. Nag-iisip. Ang paghahatid ng papeles ay ang unang hakbang pa lang. Ito ay isang legal na babala. Ngunit, alam ko ang ugali ni Marco. Para sa kanya, ang mga salita sa papel ay hangin lang hanggat hindi niya nararamdaman ang epekto nito sa kanyang bulsa. Kailangan kong ipakita sa kanya na ang kaharian na kanyang inangkin sa aking sala ay may presyo. Kinuha ko ang isang maliit na notebook mula sa aking purse. Sa isang malinis na pahina, isinulat ko ang aking plano. Hakbang, una, legal. Tapos na. Papeles, na ibigay na. Mga deadline at kahihinatnan, malinaw na. Ngayon, para sa hakbang, ikalawa, pinansyal. Oras na para isara ang mga gripo. Humingi ako ng paumanhin kay Ricardo at lumabas sandali sa hallway para tumawag. Ang una kong tinawagan ay ang internet at cable provider. Magandang hapon, sabi ko sa operator. Ang boses ko ay kalmado at businesslike. Ako po ang may-ari ng account. Nais ko sanang ipatigil pansamantala ang serbisyo sa address na ito. Ibinigay ko ang aking address, ang internet, cable TV, lalo na ang sports package, at ang landline. May I know the reason for the suspension, ma'am? Tanong ng operator. May gagawing repairs sa bahay. Mabilis kong sagot. Isang maliit na kasinungalingan para sa isang mas malaking katotohanan. Sinabi ng operator na ang signal ay mapuputol sa loob ng 2 oras. Perpekto. Nagpasalamat ako at ibinaba ang telepono. Alam kong ang pagkawala ng internet at ng kanyang mga laro sa basketball ay parang katapusan na ng mundo para kay Marco. Ang pangalawang tawag ay sa bangko. Magandang hapon po. Ako ang primary account holder, sabi ko. Nais kong ipablock ang supplementary card
na nakapangalan kay Angela Reyes. May I know the reason, ma'am? Security reasons, sabi ko. At pakibabaan na rin po ang online limits ng aking account. At lahat ng SMS alerts, sa numero ko na lang ipadala. Noted, ma'am. The changes are now in effect. Tapos, isang gripo, sarado. Pangalawang gripo, sarado. Pakiramdam ko ay isang general na naglalatag ng kanyang mga tropa para sa isang laban. Hindi ito madugo, tahimik lang. Ngunit alam kong mas masakit ito kaysa sa anumang sigaw. Pagbalik ko sa loob, nagpaalam na ako kay Ricardo. May kailangan pa akong gawin, sabi ko sa kanya. Nakita ko ang isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Alam niya kung ano ang aking binabalak. Mag-iingat ka, Teresita, sabi niya. Mapanganib ka kapag kalmado. Bumabalik lang ako sa aking sarili, sagot ko. Naglakad ako, papunta sa isang mall na malapit. Sa loob ng 4 na taon, ang suot ko ay laging pambahay. Damit ng isang lola, damit ng isang taong hindi na pinapansin. Ngayon, kailangan ko ng uniforme. Isang uniforme para sa laban na ito. Pumasok ako sa isang department store at isang sales lady ang lumapit sa akin. Kailangan ko ng uniforme, sabi ko sa kanya. Kalmado, mukhang pang-opisina. Ngayon kasi, magtatakda ako ng mga hangganan. Naintindihan niya agad. Kumuha siya ng isang pares ng dark blue na slacks, isang puting cotton blouse, at isang beige na linen blazer. Sa fitting room, isinukat ko ito. Ang damit ay nagpabago sa aking tindig. Ang blazer ay nagbigay sa akin ng awtoridad. Bumili rin ako ng isang pares ng leather pumps na may mababang takong. Ang tunog ng aking paglalakad sa tiles. Tap, tap, tap. Parang tunog ng isang metronome. Ang kumpas ng aking bagong buhay. Pagkatapos, umupo ako sa isang tahimik na restaurant sa loob ng mall. Umorder ako ng mushroom risotto at isang baso ng white wine. Inilagay ko ang aking telepono sa tabi ko, nakataob. Kumain ako ng dahan-dahan, ninanamnam ang bawat butil. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako kumakain ng patago o nagmamadali. 10 minuto ang nakalipas, naramdaman ko ang pag-vibrate. Isang text message mula sa bangko. Isang alerto na ako lang ang nakakatanggap ngayon. Binuksan ko ito. Nakasulat, transaction declined. Halaga, 5,000 piso. Merchant, prime cuts, butcher shop. 5,000 piso. Para sa ano? Sigurado akong para sa mamahaling ribeye steak na paborito ni Marco. Isang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Isang maikli at walang emosyon na ngiti. Ang unang senyales na ang aking plano ay gumagana. Halos kaagad, isa pang mensahe ang pumasok. Galing naman ito kay Angela. Ma, hindi gumagana ang card. Tumawag ka sa bangko. Nandito kami sa cashier. Sunod-sunod ang kanyang mga text, puno ng panik. Pagkatapos ay isang text mula sa numero ni Marco. Mas maikli at mas mayabang. Ayusin mo ito, ngayon na. Kalmado kong kinuha ang aking telepono at nagdial. Hindi ang numero ng bangko. Ang numero ni Angela. Sinagot niya agad. Ma! Anong nangyari sa card? Nakakahiya? Nandito kami sa counter. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Ang boses ko ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng restaurant. Hindi sira ang card, Angela. Ipinatigil ko. Ibinas. I have anti-minport. Narinig ko ang kanyang paghinga sa kabilang linya. Ano? Bakit mo ginawa iyon? Dahil ang tiwala at ang kredito ay parehong nag-expire kahapon, kasabay ng laro sa TV ng asawa mo. Bago pa siya makasagot, ibinaba ko na ang tawag. Inilagay ko ang telepono sa mesa, nakataob ulit. Itinuon ko ang aking atensyon sa aking pagkain. Bawat subo ay isang tagumpay. Bawat pagmuya ay isang pagbawi sa aking sarili. Para akong isang taong gutom na gutom, hindi sa pagkain, kundi sa kapayapaan. Sa kapayapaan na ako lang ang may kontrol. Pagkatapos kumain, binayaran ko ang aking bill. Ang aking sariling card ay gumana ng walang problema. Siyempre, dahil ako ang nagbabayad nito, bumalik ako sa hotel, dala ang bag ng aking mga lumang damit.
Ibinigay ko ito sa front desk at sinabing ipamigay sa charity. Simbolo iyon. Ang pag-aalis ng luma para magbigay daan sa bago. Ang pag-aalis sa pagkatao ng isang lola na nagtitiis para bigyang buhay ang isang Teresita na lumalaban. Sa aking silid, inilapag ko ang mga susi sa bedside table. Ang tunog ng mga ito, kling, kling, parang musika sa aking pandinig. Binuksan ko ang TV at inilipat sa isang music channel. Klasikal na musika. Isang bagay na hindi ko kailanman nagawa sa sarili kong bahay dahil laging may nanonood ng basketball o ng maingay na mga palabas. Natulog ako ng 1 oras. Ang katawan ko ay kinuha ang pahingang matagal nang ipinagkait sa kanya. Gumising ako sa tunog ng telepono ng hotel. Hindi ang aking cellphone. Ang landline. Ang tunog na iyon ay bihirang mga hulugan ng walang kwentang bagay. Hello? Sagot ko. Good afternoon, Ma'am Teresita. Sabi ng boses mula sa reception. Ang inyo pong anak ay nasa lobby. Nais niya po sanang umakyat o kung maaari raw po ay kayo ang bumaba. Urgent daw po. Tiningnan ko ang orasan. Perpektong oras para sa isang malinaw na pag-uusap. Walang mga sigawan sa hating gabi. Walang drama. Sabihin mo sa kanya, bababa ako. Kalmado kong sagot. Nagpunta ako sa banyo at naghilamos. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang parehong mukha, ngunit iba na ang mga mata. Mas matatag, mas malinaw. Inayos ko ang kwelyo ng aking beige na blazer. Ito ang aking uniforme, ang aking baluti. Huminga ako ng malalim. Kinuha ang aking mga susi at lumabas habang naglalakad ako papunta sa elevator. Ang bawat hakbang ko ay may bigat. Bawat hakbang ay isang pahayag. Hindi na ako ang dating Teresita na kilala ninyo. Ang elevator ay bumukas at pumasok ako. Pababa, pababa, para harapin ang resulta ng aking mga desisyon. Pababa, para harapin ang aking anak. Ang mga pinto ng elevator ay dahan-dahang bumukas at bumungad sa akin ang malawak na lobby ng Grand Hyatt. Doon, sa pagitan ng mga mamahaling sofa, nakita ko si Angela. Pabalik-balik siya sa paglalakad, parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Ang kanyang damit ay lukot, ang kanyang buhok ay magulo, at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Halatang hindi siya nakatulog. Nang makita niya ako, sa aking beige na blazer, sa aking tuwid na tindig, para siyang nakakita ng multo. Natigilan siya sa gitna ng kanyang paglalakad. Mama, sabi niya. Ang boses ay mahina. Lumapit siya, ngunit huminto 2 hakbang ang layo mula sa akin. Tila may isang hindi nakikitang pader sa pagitan namin. Isang pader na itinayo ng aking desisyon. Ano ba itong lahat? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pagkalito. Patay ang internet. Wala ring cable. Hindi gumagana ang card. Si Marco, nagwawala na. Nasaan ka ba? Umuwi na tayo. Tama na ang drama. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Walang awa, walang galit. Tanging isang kalmadong awtoridad. Itinuro ko ang isang armchair. Umupo ka, sabi ko. Ang boses ko ay hindi malakas, ngunit may bigat na nagpilit sa kanyang sumunod. Nasa isang respetadong lugar tayo. Mag-uusap tayo ng mahinahon, parang isang bata na napagalitan. Naupo siya sa gilid ng upuan, ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang kandungan. Sinubukan niyang baguhin ang kanyang tono, gawin itong mas malambing ang tonong ginagamit niya kapag may gusto siyang makuha sa akin. Ma, mag-usap tayo bilang pamilya, sabi niya. Masama lang ang araw niya kahapon, pero nag-text na siya sa'yo, humihingi ng tawad. Umuwi na tayo. Gagawa ako ng tsaa. Pag-usapan natin ito. Pamilya. Ang salitang iyon, minsan ay nagbibigay sa akin ng init. Pero ngayon, parang lason. Hindi ako nasaktan. Angela, sabi ko ng diretsyo. Nakagawa ako ng desisyon. Ang bahay ay sa akin. 4 na taon kayong nakatira doon nang walang upa. Bibigyan ko kayo ng 30 araw para lumipat. Simula ngayon, wala nang libreng utilities. Hindi ito paghihiganti.
Ito ay pagtatama ng kaayusan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Pero kailangan niyang magtrabaho. May mga calls siya, mga deadline. Sinisira mo ang kanyang reputasyon. Pwede siyang magtrabaho sa isang co-working space, sa isang coffee shop, o sa bahay ng nanay niya. Sagot ko nang hindi kumukurap. Ang internet, ang TV, at ang supplementary card, ako ang nagbabayad niyan. Pero hindi na ngayon. Hindi kayo isang pangunahing pangangailangan sa aking budget. Kayo ay isang gastusin. Isang gastusin na isinara ko na. Ngumuso siya. Ipinapahiya mo kami, bulong niya. Ang mga tao raw sa grocery nakatingin sa kanila kanina nang tanggihan ang card. Doon, naramdaman ko ang isang matulis na kirot. Ngunit hindi para sa akin. Para sa kanya. Ang kahihiyan, Angela, sabi ko ng mahinahon, ay ang mapalayas sa sarili kong sala. Ang kahihiyan ay ang kumain ng sunog na gilid ng pie para lang maibigay sa hari ang gitna. Ngayon, walang nagpapahiya kaninuman. Ngayon, lahat ay magbabayad ng sarili nilang bill. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanilang sitwasyon. Nag-iipon daw sila. May pera sila. Tiningnan ko siya ng may pagdududa. Nasaan ang pera, Angela? Tanong ko. Sa loob ng 4 na taon na libreng upa, kuryente, at tubig, ang ipon ninyo dapat ay umaabot na sa halos 2,500,000 piso. 2.5 milyong piso. Nasaan iyon? Ang kanyang mga mata ay napalihis, ang kanyang mga balikat ay bumagsak, ang kanyang depensa ay gumuho. Sabi niya naka-invest sa negosyo. Ipapakita niya raw sa akin balang araw. Ipapakita niya sa iyo. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Sige, sabi ko, at tumango. Ipapakita niya sa iyo. Bukas, 10:00 ng umaga, sa opisina ni Attorney Santos. Imbitado kayong dalawa. Titingnan natin kung ano ang negosyo niya. Ang takot ay bumalik sa kanyang mukha. Kumuha ka ng abogado. Laban sa sarili mong pamilya? Hindi. Pagtatama ko, kumuha ako ng abogado para ipatupad ang mga patakaran. Ang pamilya ay respeto, Angela. Hindi lumayas ka, matandang babae, at ang sala na ito ay akin na. Ang mangyayari bukas ay tungkol sa mga patakaran. Suminghot siya, at ang kanyang boses ay nabasag. Kung aalis kami, hihiwalayan niya ako. Sabi niya, kung wala ang bahay mo, ayaw na niya sa akin. Ang mga salitang iyon. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa akin, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa kalinawan. Isang napakalinaw na katotohanan. Dahan-dahan akong yumuko at ipinatong ang aking kamay sa kanyang mga kamay. Kung ang pagsasama ninyo ay nakatali lang sa aking bahay at sa aking bank account, hindi iyan pamilya, Angela. Iyan ay isang hostage situation. At ikaw ang hostage. Mabilis niyang binawi ang kanyang mga kamay na parang napaso. Tumayo siya, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Naging malupit ka na. Matanda at malupit. Tumayo rin ako, taas no. Hindi, sabi ko ng mahinahon. Naging isang ganap na adult lang ako. Sa edad na 68. Ikaw, 40 ka pa lang. Mayroon kang lamang. Gamitin mo iyan. Nanahimik kami. Sa paligid namin, ang buhay sa labi ay nagpatuloy. May mga tumitingin, nagtataka, ngunit agad ding umiiwas. Ibalik mo na lang ang internet, subok niya ulit, ang huling hibla ng pag-asa. Hindi niya kakayanin. At ako rin, umiling ako. Walang internet, sabi ko. Matigas, pinal, bukas. Mag-uusap tayo sa opisina ng abogado. Ngayon, manahimik na muna tayo. Tinalikuran niya ako at naglakad patungo sa exit. Hindi na siya lumingon. At nang mawala na siya sa aking paningin, saka ko lang naramdaman ang pag-alis ng tensyon sa aking katawan. Hindi ito panghihina. Ito ay ang pagbabalik sa normal ng aking paghinga. Ang hangin na aking hinihinga, sa wakas, ay akin na ulit. Ang conference room sa opisina ni Attorney Santos ay malamig. Ang aircon ay tila humihihip ng yelo. Pinili kong umupo sa dulo ng mahabang mesa, sa kabisera.
Sa aking kanan ay si Ricardo. Ang kanyang mga folder ay maayos na nakasalansan. Ang kanyang ballpen ay nakahanay sa gilid ng mesa. Sa aking harapan, inilatag ko ang aking mga sandata. Hindi baril, hindi kutsilyo. Mas makapangyarihan pa roon. Ang aking driver's license, ang orihinal na titulo ng bahay, at ang kopya ng notice to vacate na may pirma ni na Marco at Angela. Ang aking baluti ngayon ay simple lang. Ang aking beige na blazer, isang direktang tingin, at ang kapangyarihan ng papel. Bumukas ang pinto. Nandito na po sila, bulong ng paralegal. Unang pumasok si Marco. Ang kanyang karaniwang kayabangan ay tila nalusaw. Ang kanyang polo ay gusot, ang kanyang kurbata ay maluwag na parang isang bitayan, at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Halatang resulta ng kawalan ng internet at ng galit. Sa likod niya, si Angela. Mahigpit niyang hawak ang kanyang purse sa dibdib. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sahig. Maupo kayo, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad, parang tunog ng isang gavel ng hukom. Hindi ako naparito para makipagbatian, agad na sabi ni Marco, sabay hila ng upuan. Ang ingay nito ay sumira sa katahimikan ng silid. Tama na ang palabas na ito. 4 na taon kaming nakatira doon. May karapatan kami. Itinaas ko ang aking tingin mula sa aking salamin. Tinitigan ko siya. Hinayaan kong lumipas ang ilang segundo. Hayaan mong marinig ng lahat ang galit sa kanyang boses. Ang desperasyon. Karapatan. Sabi ko ng mahinahon. Eksakto. Iyon ang dahilan kung bakit tayo naririto. Para pag-usapan ang karapatan. Ipinagpatuloy ko. Ang bahay ay aking solo ari-arian. Kayo ay nakatira doon dahil sa aking kabutihang loob. At ang kabutihang loob na iyon ay tinapos ko na. Ang notice ay nasa mesa. Ang deadline ay 30 araw. Right. AD. Sinubukan niyang gumamit ng mga salitang narinig niya lang siguro sa mga pelikula. May tinatawag na adverse possession, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay nagkakabuhol-buhol. Inari namin iyon ng hayagan bilang mga may-ari. Nakita mo na ba ang batas? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Oo, nakita ko na ang batas, sabi ko. At nakatrabaho ko ito sa loob ng 35 taon. Ang adverse possession ay para lang kung ang tunay na may-ari ay wala doon, hindi nagbabayad ng buwis, at hindi tumututol. Ako, nakatira doon. Ako, nagbabayad ng buwis. At ako, ngayon, ay tumututol. Hindi kayo mga may-ari. Kayo ay mga pansamantala at maiingay na gumagamit. Nanginig ang panga ni Marco. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Ricardo ang naghahanap ng suporta. Pero ang mukha ni Ricardo ay parang bato. Ang notice ay tama at legal, sabi ni Ricardo nang walang emosyon. Ang serbisyo ay naisagawa. Pagkatapos ng deadline, magsasampa kami ng kaso para sa eviction at para singilin ang katumbas na upa mula sa araw na natanggap ninyo ang notice. Illegal ito, sigaw ni Marco, tumatayo. Pinutol niya ang aming internet, ang aming pondo. Emotional distress ito. Ididemanda ko siya. Ang internet ay hindi isang life-sustaining utility, kalmadong sabi ni Ricardo. Hindi man lang kumurap. Kung gusto ninyo, magpakabit kayo ng sarili ninyo at bayaran ninyo. Integrite, napatingin si Marco sa kanyang huling pag-asa. Angela, sabihin mo sa kanya, sigaw niya. Itinuturo ako. Sinira niya ang ating pamilya. Si Angela ay kumurap. Ang kanyang mga labi ay nanginig. At muli, katahimikan. Ang katahimikang matagal ko nang kinasuklaman. Ngunit ngayon, gagamitin ko ito. Dahan-dahan kong itinulak ang isang folder papunta sa kanya sa ibabaw ng mesa. Hayaan nating ang papel ang magsalita, sabi ko. Marco, sa loob ng 4 na taon, sinabi mong nag-iipon ka para sa isang kondo. Halos 2 milyon at kalahating piso, 2.5 milyong piso. Ang dapat ninyong naipon sa upa at mga bayarin pa lang. Nasaan ang pera? Nasa negosyo, mayabang niyang sabi. Mga investment, futures, leverage. Hindi ninyo maiintindihan iyan.
mga matatanda. Gusto ko ng detalye, sabi ko. At mula sa isang sobre, inilabas ko ang isang salansan ng mga papel. 3 loan default notices mula sa iba't ibang bangko. At ang huli, isang broker statement. Margin call, ang balanse, negatibo, utang, malaking utang. Sinubukan ni Marco na agawin ang mga papel, ngunit mas mabilis ang kamay ni Ricardo. Huwag mong hawakan. Hayaan mong basahin ng asawa mo. Kinuha ni Angela ang mga papel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga numero at linya. Nakita ko ang sandaling iyon. Ang sandali ng katotohanan. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang bibig ay bumuka. Isang mabigat na luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi luha ng awa, kundi luha ng malamig na pagkamulat. 0. May utang pa, bulong niya. Oo, sabi ko. Mas mahina ngunit mas matatag. Walang naipon. Ang mayroon ay mga pustahan, mga laro, 5,000 pisong stick, at imported na beer. Lahat galing sa aking card. Mababawi ko rin sana iyon, sigaw ni Marco. Babawi ang market. Kailangan ko lang ng isang dagdag na puhunan. Itinaas ko ang aking kilay. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan mo ang aking sala? Para mas malakas kang matalo? At para utusan akong pumunta sa aking kwarto? Kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang galit sa kanyang mga mata ay nababahiran na ng takot. Manugang mo ako, pilit niyang sabi. Ang pamilya, dapat nagtutulungan. Ang pamilya ay respeto at hangganan, sabi ko. Wala kang ibinigay sa dalawang iyon, kaya wala ka ring matatanggap. Tumayo ako. Ang simpleng pagtayo ko ay nagpilit sa kanilang lahat na umayos ng upo. Ang mga kondisyon, sabi ko. Bawat salita ay malinaw. 30 araw para lumipat. Ang internet, cable, at supplementary cards ay hindi na ibabalik. Kapag narinig ko ang sigaw, habang kinukuha ko ang aking mga gamit pang taglamig, tatawag ako agad ng pulis at magsasampa ng report para sa threats. Titingnan natin kung ano ang sasabihin ng mga HR sa ina-applyan mo tungkol diyan, bukod pa sa corporate reprimand na natanggap mo na. Si Marco ay napaupo sa kanyang silya, parang isang manikang tinanggalan ng tornilyo. Si Angela naman ay tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Ang ingay ng aircon ay naging mas malinaw sa biglaang katahimikan. At isa pa, sabi ko, bumaling sa aking anak, ito ang iyong pagpili. Sa loob ng 30 araw na ito, magpasya ka. Kung magpapatuloy kang lulubog kasama ng isang lalaking nagsinungaling sa iyo at hinila ka pababa o kung lalangoy ka paakyat. Ako ay isang ina, pero hindi ako isang bangko at hindi rin ako isang libreng kantina. Ibinaba ni Angela ang kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tumingin siya ng diretso sa akin. Pero kung wala akong mapupuntahan, bulong niya, ang boses ay paos. Makakahanap ka, sabi ko. May trabaho ka. Umarkila ka ng isang studio apartment. Ibenta mo ang crossover. Pamahalaan mo ang sarili mong mga account. Bayad na ako ng buo para sa aking mga leksyon. Tinipon ko ang aking mga papeles. Tumayo na rin si Ricardo. Tapos na ang pag-uusap. Si Benji na ang bahala sa lahat ng susunod na komunikasyon sa pamamagitan ng sulat. Naglakad ako paikot sa mesa. Pagdaan ko kay Marco, huminto ako ng kalahating segundo. Pwede mong pindutin ang remote control ng buhay mo hanggat gusto mo, sabi ko. Pero hindi na iyan gagana sa bahay ko. Kamsav. Sa hallway, ang ilaw ay tila mas mainit. Ang hangin, mas malinis. Naglakad ako papunta sa elevator at narinig ko ang kaluskos ng upuan sa likod ng pinto. Ang pigil na hikbi ni Angela. Ang maikling mura ni Marco. Tumunog ang elevator. Ang mga pinto ay nagsara. At sa loob ng aking purse, nag-vibrate ang aking telepono. Si Angela. Hindi ko agad sinagot. Huminga ako ng 3 beses. Saka ko lang pinindot ang accept. Huminga ako ng malalim. 1, 2, 3.
Saka ko sinagot ang tawag. Inilagay ko ang telepono sa aking palad. Mama, ang boses ni Angela ay mahina. Parang boses ng isang taong kagagaling lang sa sipon. Hindi ako sumakay sa kotse niya. Nasaan ka? Nasa baba, sa parking lot. Narinig ko ang ingay ng mga sasakyan sa likuran. Nagsisisigaw siya sa kotse. Pinapalo ang manibela. Naglakad ako palayo. Sabi niya sumakay ako, pero hindi ko kaya. Mabuti, kalmado kong sabi. Maglakad ka. Huminga. Huwag kang magmadaling bumalik sa lugar kung saan may mga sigaw na naghihintay. Sandali siyang nanahimik. Narinig ko ang unti-unting paghina ng ingay ng trapiko sa likuran niya, tila naglalakad siya palayo sa kalsada. Sabi niya, sinira mo raw ang pamilya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi kahit hindi niya nakikita. Ang pinutol na internet ay hindi nakakasira ng pamilya, Angela. Ang mga kasinungalingan at sigawan, iyon ang nakakasira. Katahimikan ulit. Isang katahimikan na iba na ngayon. Hindi na ito ang katahimikan ng pag-iwas, kundi ang katahimikan ng pag-iisip. Salamat, Mama, sabi niya. Halos pabulong na. Masakit, pero nakakakita na ako. Ang makakita ang unang hakbang, sabi ko. Bukas, 10:00. Sa opisina ni Attorney Santos. Kaya mo bang pumunta? Kaya ko, sabi niya. Ang boses ay may bahid na ng determinasyon. Naghingahan kami sa telepono ng isa pang segundo. Isang paghinga na puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Pagkatapos, ibinaba ko na ang tawag. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng mainit na hangin ng hapon. Ang amoy ng aspalto ay sumama sa hangin. Itinaas ko ang aking mukha sa araw at pumara ng taxi. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Sa isang magandang restaurant, sagot ko. May selebrasyon ako ngayon. Isang selebrasyon na walang mga toast. Unquote. Sa isang mesa sa tabi ng bintana na may tanawin ng ilog, umorder ako ng clam chowder, salad, at isang baso ng white wine. Inilagay ko ang aking telepono sa mesa. Nakataob, ang kutsarita ko ay marahang tumama sa baso. Ang sinag ng araw ay sumasayaw sa ibabaw ng mantel. Kumain ako ng dahan-dahan. Parang isang taong muling naging may-ari ng kanyang sarili. Hindi nagtagal, nag-vibrate ang aking telepono. Mga mensahe mula sa bangko. Transfers to protected account, complete. Supplementary cards, closed. Change of beneficiary on life insurance, processed. Napangiti ako. Lahat ng mga butas ay natakpan na. Lahat ng mga koneksyon ay naputol na. Walang sino man ang makakatakbo pa gamit ang aking pirma. Halos kasabay nito, isang email mula kay Ricardo. Para sa iyong kaalaman, pagkatapos ng 30 araw, si Benji ay pupunta sa tarangkahan ng Wato ng umaga, dala ang handover document. Kung may pagbabanta, tumawag tungkol sa trabaho ni Marco, ang reprimand ay kumpirmado na. Inubos ko ang alak sa aking baso. Parang pagsasara ng isang case file, tapos na ang laban sa korte. Ang susunod na laban ay sa loob ng bahay. Ang laban para sa pagbawi. Nagbayad ako at naglakad sa tabi ng ilog. Sa isang bintana ng tindahan, nakita ko ang aking reflection. Ang parehong babae, pero mas maliwanag ang loob. Hindi isang biktima, hindi isang bayani. Isang adult lang. Isang adult na natutong magtakda ng mga hangganan. Pagbalik ko sa hotel, inilabas ko ang aking notebook at nagsulat. Day 30. Plano. Umaga. Si Benji, ang titulo at mga susi. Wala ako sa bahay. Walang eksena. Gabi, buksan ang mga bintana. Magmop ng sahig gamit ang maligamgam na tubig at disinfectant. Kuskusin ang carpet. Bukas, pintor, kulay, peach. Tumunog ang telepono. Si Angela. Mama, nandito ako kay Zoe. Sa isang folding cot lang. Okay lang. Tumawag siya ng maraming beses. Binlock ko na siya. Good girl, sabi ko. Matulog ka na. Bukas, 10:00. Bago niya ibaba, nagtanong siya. Ma, natakot ka bang mag-isa? Naging tapat ako. Oo, sagot ko.
Hanggang sa na-realize ko na mas masahol pa ang mapunta sa isang lugar kung saan hindi ka nag-exist. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Pagkatapos ay nagpaalam na siya. Naligo ako. Ang tubig ay parang hinuhugasan ang lahat ng dumi at bigat na kumapit sa akin sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, humiga ako sa kama at hinayaan ang mahinang tugtog sa background. Ang silid ay puno ng isang tapat na katahimikan. Ang uri ng katahimikan kung saan naririnig mo ang sarili mong paghinga. Kinaumagahan, bago ako pumunta sa opisina ni Ricardo para pirmahan ang mga huling papeles, dumaan muna ako sa salon. Gusto kong ang aking buhok ay tumugma sa aking gulugod. Tuwid, matatag. Ang kulay abo kong buhok ay kumikinang na parang pilak. Sa salamin, ang parehong mukha, ngunit ang tingin ay hindi na naghihintay ng desisyon ng iba. Ito ay ang tingin ng isang taong may hawak ng sariling susi sa kanyang bulsa. Ang lahat ay handa na para sa huling araw. Ang araw ng pagbawi. Sa ika-30 araw, nagising ako ng walang alarm clock. Ang liwanag sa bintana ay pantay, parang isang blankong papel bago ang isang pirma. Nag-almusal ako, inilagay ang aking telepono sa mesa na nakataob at nag-drive palabas ng syudad. Nagpunta ako sa isang spa. Hindi ako dapat nasa bahay ngayon. Ayoko ng eksena, ayoko ng drama. Ang gusto ko lang ay ang resulta. Tumawag si Benji. Ma'am Teresita, nasa tarangkahan na po ako. Dumating na ang moving truck. Nagsisimula na silang maghakot. Sige Benji, sabi ko. Sundin ninyo ang nasa inventory. Tawagan mo ako kung may problema. Ang sumunod na mga oras ay ginugol ko sa tubig, singaw at herbal tea. Nakatitig lang ako sa kisame at isa lang ang iniisip ko. Mamayang gabi, bubuksan ko ang mga bintana at lilinisin ko ang sahig. Iyon lang. 11:00, nag-vibrate ang telepono ko. Si Benji. Nag-ingay po si Marco, pero pumirma rin. Ang mga susi, naisuko na. Ang inventory, kumpleto na. May ilang butas sa pader mula sa mga sinabit. Mga marka ng muebles sa sahig. Ang mga lock, buo pa. 12:30, isa pang text. Wala na po sila. Ibinalik ko ang telepono sa aking bag. Walang galit. Walang tuwa. Isang katotohanan lang. Ang katapusan. 2:00, huminto ako sa isang hardware store. Bumili ako ng gloves, mop, mga basahan, at panlinis ng sahig. Habang nasa daan, tinawagan ko ang pintor na inirekomenda ni Ricardo. Pwede ba kayong magsimula bukas? 9:00 ng umaga? Ang sala at ang hallway. Kulay peach. Pwede po, sabi ng isang boses ng lalaki. Isang araw lang po, tapos na kami. Nang ipasok ko ang susi sa tarangkahan, umikot ito ng madali, na para bang ang bahay mismo ay nakahinga ng maluwag. Pumasok ako at huminto. Ang sala, walang laman. Ang mga bakas ng paa ng sofa ay nakamarka sa sahig. Mga pangit na butas sa pader kung saan dating nakasabit ang kanilang mga litrato. Ang hangin ay mabigat at kulob. Binuksan ko ang lahat ng bintana. Mula sa kusina hanggang sa hardin, isang malakas na hangin ang pumasok. Ginagalaw ang mga kurtina at tila itinataboy palabas ang mga labi ng buhay ng ibang tao. Isinuot ko ang aking gloves. Sinimulan ko sa pagpunas ng mga alikabok sa mga estante at baseboard. Pagkatapos, ang mga sulok kung saan naipon ang dumi na hindi nila pinapansin. Inipon ko ang mga lumang magazine sa isang garbage bag. Pinunasan ko ang framed print ng isang painting ni Amor Solo at isinabit ito sa mas mababang pwesto. Isang pwesto na komportable sa akin. Hindi kung ano ang uso. Ang sahig ay 2 beses kong nilinis ng maligamgam na tubig. Ang carpet, kinuskos ko ng matigas na brush. Sa bawat kilos ko, ang bahay ay tila muling nabubuhay. Pagdating ng gabi, nagpakulo ako ng tubig para sa tsaa. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay ginintuan, parang sariwang wax sa sahig. Pagkatapos, isang maikli at magalang na doorbell. Alam ko kung sino iyon. Tuloy Angela, sabi ko sa may pintuan. Bagong kulo lang ang kape. Pumasok siya ng dahan-dahan. Inililibot ang kanyang mga mata. Ang ganda, ang tahimik, ang init sa pakiramdam.
Kulay peach kasi, sabi ko, at tumango. Umupo ka. Naupo kami, nang magkaharap. 2 tasa sa mesa, at isang platito ng pi. Hinawakan ni Angela ang kanyang tasa gamit ang 2 kamay, na parang niyayakap ang init nito. Nagsimula siyang magkuwento, tungkol sa kanyang bagong buhay. Ang simula ng kanyang sariling kuwento. Ang simula ng aming bagong relasyon. Nakaupa ako ng isang studio apartment. Sabi niya, ang tingin ay nakatuon sa usok na nagmumula sa kanyang tasa. Maliit lang. Ang kapitbahay sa taas, mahilig sa maingay na musika. Mababa ang kisame. Pero, sa akin ito. Ako mismo ang nagbabayad. Tumango ako. Pinakikinggan ang bawat salita. Isang mainit, tahimik, at walang halong sentimentong damdamin ang umusbong sa loob ko. Hindi ito pagmamalaki ng isang ina sa tagumpay ng anak. Ito ay ang respeto ng isang tao sa isa pang tao na nagsisimulang tumayo sa sarili niyang mga paa. Iyon ang tamang landas, sabi ko. Masasaktan ka sa simula. Pagkatapos, aayos din ang lahat. It's my design, sabi niya. Sinira mo raw ang pamilya. Muli niyang binanggit ang mga salita ni Marco. Pero ngayon, iba na ang tono. May halong pag-unawa. Ngumiti siya ng bahagya. Isang totoong ngiti. At narealize ko na ang ginawa mo lang ay itinigil mo ang pagpapakain sa isang kasinungalingan. Nanahimik kami. Sa labas ng bintana, ang mga dahon sa hardin ay kumakaluskos, parang mga bagong kumot. Ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi na nakakailang. Ito ay komportable. Isang katahimikan na puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Salamat sa pagsabi ng hindi, dagdag niya, at ipinatong ang kanyang palad sa ibabaw ng akin. Ang kanyang kamay ay mainit. Habang tinatapalan mo ang mga butas na ginawa niya, hindi ko marinig ang sarili ko. Naging bingi ako. Ang marinig ang sarili ay hindi isang luho, Angela, sabi ko. Ito ay kaayusan. Ito ay isang pangangailangan. Huminga siya ng malalim. Mama, pwede ba akong dumalaw bilang isang bisita? Walang susi, walang pag-overnight, tsaa lang at kuwentuhan. Iyon mismo ang dapat mong gawin, sagot ko. Ang pinto ay bukas para sa mga bisita. Ito ay pansamantalang sarado para sa mga nangungupahan. Niyakap niya ako. Isang maikling yakap, isang yakap ng 2 adultong tao. Walang drama, walang pag-iyak, paggalang lang sa may pintuan. Inayos niya ang strap ng kanyang purse at naglakad patungo sa tarangkahan. Ang kanyang lakad ay tuwid. Hindi na siya tumitingin sa likod, parang isang taong pinili na ang sarili niyang bilis. Pinanood ko siyang maglakad palayo hanggang sa mawala siya sa kanto. Pagkatapos, isinara ko ang pinto at bumalik sa sala. Ang mga pader na kulay peach ay tila nagliliwanag sa dilim. Ang bahay ay malinis, tahimik at mainit. Ngunit ang kalinisan na ito, ngayon ay may layunin na. Hindi na ito isang museo ng mga nakaraan. Ito na ang aking kasalukuyan. Kinabukasan, nagsimula ang isang bagong ritual sa aking buhay. Tuwing Miyerkules, 4:00 ng hapon, dumating ang aking mga kaibigan. Si Zoe, si Olga, at si Betty. Si Betty, laging may dalang problema tungkol sa kanyang anak na lalaki. Pinipilit niya akong ipangalan sa kanya ang bahay, sabi ni Betty. Ang mga mata ay namumugto. Investment lang ito, Mama. Bibilhan kita ng mas maganda balang araw. Natatakot akong tumanggi. Natatakot akong magalit siya. Erasing. Pinaupo ko siya at binigyan ng tsaa. Sa mesa, inilatag ko ang aking folder ng mga dokumento, mga blankong papel, mga ballpen. Magsimula tayo sa simple, sabi ko. Ang pagbibigay ng bahay bilang regalo o deed of donation ay permanente. Hindi mo na iyon mababawi. Kung gusto mong mag-iwan ng ari-arian, magsulat ka ng last will and testament. Hanggat nabubuhay ka, ang ari-arian ay mananatiling sa iyo. Anhaye, Parila, Anhayeta. Bula, ipinakita ko sa kanila kung paano hanapin ang pangalan ng may-ari sa kanilang mga tax declaration.
Ipinaliwanag ko na ang isang taong pananatili ng anak sa bahay ng magulang ay nagiging isang lifestyle pagkatapos ng 4 na taon kung hindi mo tatawagin ang mga bagay sa kanilang tunay na pangalan. Heto ang isang pangungusap na pwede mong gamitin, sabi ko kay Betty. Isulat mo ito. Hindi ako handang baguhin ang pangalan sa titulo ng ari-arian. Ang pag-isipan nito, oo. Ang pumirma? Hindi. Uulitin niya ang kanyang pakiusap. Uulitin mo lang din ang iyong sagot. Kapag nagsimula na siyang sumigaw, umalis ka sa silid. Isara mo ang pinto. Pumirma ka lang ng mga papeles kapag kalmado ang iyong isip. Noong una, si Betty ay nanginginig sa bawat salitang hindi. Pero sa pagtatapos ng aming pag-uusap, ang kanyang likod ay mas tumuwid. Humingi pa siya ng isang tasa ng tsaa. Mga day, gumaan ang pakiramdam ko, sabi niya. Uuwi ako ngayon hindi para umiyak, kundi para makipag-usap. Entulit. Ang aming maliit na grupo ay naging isang lingguhang kanlungan. Isang lugar kung saan ang mga takot ay pinapangalanan at ang mga karapatan ay pinag-aaralan. Ang aking bahay ay hindi na lang isang bahay. Naging isang silid-aralan ito. Isang sentro ng kapangyarihan para sa mga kababaihang matagal nang nanahimik. Isang gabi, dumalaw ulit si Angela. Kumatok siya, parang isang tunay na bisita. Tuloy ka, sabi ko. Mainit pa ang tsaa. Ayn, hinubad niya ang kanyang jacket at lumapit sa pader na kulay peach. Hinaplos niya ito. Ang ganda, bulong niya. Ang init sa pakiramdam. Ang isang bahay ay dapat mainit, sabi ko. Ang lahat ng iba pa ay extra lang. Naupo kami. Galing ako sa abogado, sabi niya. Nakatingin ng diretsyo. Ang divorce, umuusad na. Ang full-time work, steady na. Ayoko na ng supplementary card para sa gatas. Ako na ang nagbabayad. Tumigil siya sandali, tapos ngumiti. Alam mo ba? Namiss ko ang hindi mo. Buong buhay ko, pinag-aralan ko ang oo mo. Ngayon, pinag-aaralan ko naman ang iyong pangalawang salita. Ang hindi ay hindi tungkol sa sama ng loob, sabi ko. Ito ay tungkol sa mga hangganan. Ang sa iyo, ang sa akin, ang sa lahat ng adultong tao. Nanahimik kami ulit. Sa kusina, maririnig ang mahinang tunog ng orasan. Sa labas, ang hangin ay humuhuni. Nang tumayo na si Angela para umalis, niyakap niya ako. Salamat, Mama. Kung hindi mo pinutol ang mga utilities noon, hinding-hindi ko maririnig ang sarili ko. Ang marinig ang sarili, sagot ko, ay ang buhay ng isang adult. Sige na, may meeting pa ako bukas ng 4:00. Huwag mo akong ipahiya sa mga kapitbahay. Ngumiti siya at umalis. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, walang paglingon. At sa aking pag-iisa, naramdaman ko ang isang kapayapaan na hindi ko pa naramdaman kailanman. Ang bahay ay akin, oo. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, ako ay nasa bahay na ulit. At ang bahay na iyon ay nasa loob ko mismo. Pagkaalis ni Angela, nilibot ko ang aking bahay. Ang kusina, ang hallway, ang sala, ang aking mga dokumento, ang titulo, ang mga papeles mula kay Ricardo ay maayos na nakasalansan sa isang estante. Ang painting ni Amor Solo ay nakasabit sa tamang taas, kung saan komportable sa aking mga mata. Sa aking maliit na study, may isang malinis na notebook. Umupo ako at binuksan ito. Sa unang linya, isinulat ko, ang bahay, ang kwento ng may-ari. Isinulat ko ito hindi para kay Angela o para sa kahit sino pa. Isinulat ko ito para sa aking sarili at para sa lahat ng mga babaeng hanggang ngayon ay nakaupo pa rin sa kanilang mga berdeng silya, takot na hawakan ang remote control ng kanilang sariling buhay. Isinulat ko kung paano nagbabalat kayo ang takot bilang pag-aalaga, kung paano nilulunod ng ugali ang iyong sariling boses, kung paano ang isang simpleng parirala, lumayas ka, matandang babae, ay kayang ilantad ang buong panloloko. Isinulat ko kung paano ibinabalik ng mga dokumento ang iyong gulugod. At kung paano ang isang pinutol na internet ay biglang kayang buksan ang iyong utak. Isinulat ko
na hindi mo pwedeng ipamigay ang iyong sarili o ang iyong bahay, hindi dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa awa. Dahil ang pagsasama ng walang respeto ay hindi pamilya. Ito ay isang hostage situation. At ang isang napapanahong hindi ay mas nakapagliligtas kaysa sa 1,000 oo. Inaumaga niya. Pagkatapos, isinara ko ang notebook at inilagay sa drawer. Bumalik ako sa sala. Dahan-dahan kong hinaplos ang likod ng aking berdeng silya. Ang silyang naging saksi sa aking pananahimik. Ang silyang naging saksi sa aking pagbangon. Umupo ako. Ang remote control ay nasa tabi ko sa maliit na mesa, ang pinakaordinaryong itim na bagay. Kinuha ko ito. Hinawakan ko ito sa aking palad. Hindi na ito isang simbolo ng kapangyarihan ng iba. Isa na lang itong bagay. Binuksan ko ang TV at hinanap ang music channel. Isang biolin ang tumutugtog. Dalisay. Walang pag-aalinlangan. Walang mga yabag mula sa hallway. Walang biglaang pagpatay. Walang pumunta ka sa iyong kwarto. Nakaupo ako, nakapikit. Pinakinggan ko ang musika. At nang walang pagmamadali, dahan-dahan kong itinaas ang volume. Isang pindot. Isang antas lang. Eksakto sa lakas na gusto ko. Hindi mas mahina. Hindi mas malakas. Sapat na. Sabi ko ng malakas. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa aking bibig at umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. At bigla kong naintindihan. Ang salitang sapat ay may mas malalim na kahulugan na ngayon. Nangangahulugan ito na ako ay sapat ng adult para magtakda ng mga kondisyon sa aking sariling tahanan. Nangangahulugan ito na mayroon na akong sapat na lakas para hindi iligtas ang mga taong hindi naman humihingi ng kaligtasan kundi ng mga card at ng square footage lang. At nangangahulugan ito na nabuhay na ako ng sapat na katagal para maintindihan ang isang simpleng katotohanan. Ang pagmamay-ari ay hindi lang tungkol sa mga susi at titulo. Ito ay tungkol sa karapatang pumili. Ang karapatang pumili ng katahimikan, ng mga taong uupo sa iyong mesa, at ng volume ng musika ng iyong buhay. Pinatay ko ang TV at pinakinggan ang bahay. Humihinga ito ng payapa. Ang hardin ay dumidilim na sa labas ng bintana. May isang sanga na gumalaw. May tubig na pumatak sa isang tubo. Walang dramatikong pangyayari. Isang simpleng buhay lang na sa wakas ay hindi ko na pinapaupahan. Sa hallway, nakasabit ang aking beige na blazer. Inayos ko ang kwelyo nito. Isang maliit na detalye para hindi ito lumaki at maging isang mas malaking problema. Ganoon naman talaga sa buhay, hindi ba? Ang maliliit na bagay na pinapalampas natin ang siyang nagiging malalaking problema balang araw. Ang mga susi ay nasa bedside table. Kling, kling. Ang metal ay mainit sa aking palad. Walang ibang bungkus ng susi sa tabi ng akin. Isa lang, ang sa akin. Sa notebook, para sa susunod na araw, nakasulat, Miyerkules, Fortunan, H, saktong-sakto, last wills at mga password. Isinara ko ang takip, inihanda ang takure para sa umaga, at pinatay ang ilaw. Ang bahay ay akin, pero ang pinakamahalaga, sa lahat, ako ay nasa bahay na ulit. At sa aking buhay, tulad ng sa remote control na ito, ang volume ay ako na ang nag-adjust. Musika, dahan-dahang tumataas, nagiging mas maliwanag at puno ng pag-asa. Maraming salamat sa iyong pagdating at sa pakikinig sa aking kwento. Kung nagustuhan mo ito, ipakita mo sa akin sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito at pag-subscribe sa aking channel. Titingnan natin kung gaano karami tayo. Isulat mo sa comments kung saang syudad ka nanonood at anong oras na diyan. Gusto kong malaman kung nasaan kayong lahat na mga kahangahangang tao. Kung gusto mo akong suportahan ng kaunti pa, maaari ka ring magpadala ng maliit na donasyon. Araw-araw, nagbabahagi ako ng mga bagong kuwento ng buhay para sa inyo. At ngayon, 2 sa aking pinakasikat na mga kuwento ang lalabas sa screen para makapili ka kung ano ang susunod mong panonoorin. Salamat muli at laging tandaan, hawak mo ang remote ng iyong buhay. Ikaw ang mag-adjust ng volume.